Around 4:30 a.m., sinundo na kami ng van galing sa hotel namin papuntang Carles. Mabilis lang yung biyahe namin, wala pang 3 hours nakarating na kami sa Bangkal Port. Dito sa booth, kailangan nyo mag-register at i-confirm yung reservation nyo at dahil may kasama kaming bata, kailangan din namin mag-sign ng waiver form. Usually, 8:30 a.m. nagsisimula na ang tour pero dahil low tide at di makalarga ang bangka, na-delay kami. Merong bilihan dito ng mga pagkain kaya bumili muna kami ng mga silog para makapag-almusal muna kami. Around 9 or 10 a.m. pa daw kasi yung estimated nila na pwedeng makalarga yung mga bangka. Meron naman silang waiting area pero dahil nga ang tagal na namin naghihintay, naiinip na si Gray Gray at gusto na daw niyang mag-swimming kaya ayan, naglagay na siya ng sunscreen niya. Importante yan mga moms, huwag niyong kalimutan. Mga 9:30 a.m. tinawag na kami for boarding at pinagsama-sama nila lahat ng mga magkakasama sa boat tapos meron din naka-assign na tour guide sa amin. Mahigit 2 oras din kami naghintay pero ganun talaga, may mga bagay na hindi natin kontrolado so magbaon na din kayo ng mahabang pasensya. Bago ang lahat, binook nga pala namin ang Gigantes Islands tour namin sa Klook for 1,099 each. Si Gray Gray libre pa, wala pang bayad. Gamitin nyo na rin ang code na with the TZN5 off para makakuha kayo ng discount. And finally, nakasakay na kami ng boat. Kailangan nakasuot ang life vest for safety. Medyo nagulat nga lang ako sa bangka kasi parang ang liit niya considering na ang dami namin. Siguro nasa 15 or 20 ata kami sa isang bangka. Tapos ang lakas ng alon, medyo nakakatakot. Para kang nasa anchors away. Tapos tumatalsik talaga yung tubig as in mababasa ka na para ka nang naligo. Alam mo yung papunta ka pa lang pero mukha ka nang pauwi. Ganon. Tinakpan na nga namin si Gray Gray ng life vest para di siya masyadong mabasa. Based sa itinerary, Pulo Pandan dapat yung unang isla na pupuntahan pero dahil maalon, iniskip na namin yon. Inabot din ng 1 oras ang biyahe papunta dito sa unang island which is yung Kabugao Gamay na sikat na picture spot sa Isla de Gigantes. Ito yung kailangan yung akyatin papunta dun sa viewing deck para makakuha kayo ng overlooking na picture, ganon. Ingat kayo sa paghakbang kasi medyo matarik siya. Pero carry naman, kahit si Gray Gray kaya niyang akyatin, hindi na namin siya kailangan kargahin. Expect nyo na lang din na mahaba yung pila sa pagpipicture lalo na kung marami kayo makakasabay ng mga nagtutour din. And wag nyo na lang masyadong tagalan yung pagpicture to give way din sa ibang tao. Suggestion ko sa inyo, pagdating nyo, akyat kayo agad sa viewing deck para mauna kayo. Tapos may enough time pa kayo na ma-enjoy yung beach sa baba. Na-enjoy din ni Gray Gray maglaro ng buhangin dito kasi ang ganda ng buhangin para siyang kinetic sand. Mga 1 oras din ata kami nagstay dito kasi nga ang magpapatagal sa inyo dito yung pagpipicture sa viewing deck. Bandang 12:00 na ng tanghali pero isang isla pa lang napuntahan namin kasi nga late na nag-start yung tour namin. Kung may kasama kayong bata, make sure na may dala kayong pagkain kasi itong si Gray Gray ayan gutom na. Mga around 15 minutes nakarating na kami sa next na isla and ito naman yung tinatawag nilang Bantigue Sandbar dahil obviously may sandbar siya. Ang ganda sana magpalipad ng drone dito kaso napakalakas ng hangin. Ang lakas nga din ng alon pero sobrang tuwang-tuwa si Gray Gray. Kami pa ngayon natatakot kasi baka tangayin siya ng alon. Saglit lang kami dito, siguro mga less than 30 minutes lang kasi hindi ka rin makakapag-swimming dahil sa lakas ng alon. Talagang picture-picture ka lang dito. Mga 10 minutes na biyahe, nakarating na kami sa next na isla. Ito naman yung Antonia Island or Antonia Beach. Meron ditong maliit na tindahan. Kung gutom na talaga kayo, pwede kayong bumili ng snacks dyan. Ang ganda ng beach dito, ang ganda ng view, ang ganda mag-picture-picture, sulitin nyo na. Mas kalamado din ang dagat dito, kaya mas makakapag-swimming kayo at grabe, ang linaw ng tubig dito. Ayun nga lang, saglit lang din kami dito, mga 30 minutes lang din. Nung papunta na kami sa next destination, nakatulog na si Gray Gray sa biyahe. Dahil na rin siguro sa pagod, tsaka nap time na kasi dapat niya. Nananahimik ka lang sa bahay pero dinala ka ng magulang mo sa island hopping ano. Pagdating namin, kailangan namin lakarin papunta doon sa isla kasi masyadong mababa daw yung tubig kaya hindi na makalapit yung mga bangka. Di namin natanong sa guide kung ito na ba yung Lantangan Beach or Lantangan Island. Nag-base lang ako sa nakalagay sa itinerary. So comment na lang po kayo kung mali yung info, pasensya na. Dito kami kumain ng lunch. Actually super late lunch na to, mga 3 p.m. na ata yan. Pero unlimited lahat na nakikita nyo dyan mga moms. For sure mabubusog kayo sa mga hinanda nilang pagkain. Sa totoo lang, first time ko lang makakain ng scallops at in fairness, masarap siya. Ang dami ko nga nakain pero pinipigilan ko lang yung sarili ko kasi baka masobrahan ako, ma-allergy or something. Hindi ko alam kasi ngayon lang ako nakakain nito. Kung hindi naman kayo mahilig sa seafood or may allergy kayo, meron namang ibang ulam, may manok, may pork, ganyan. May nagtitinda din dito ng mango shake, try nyo ang sarap, 95 pesos yan and separate na bayad na yan ha.
Pagkatapos namin kumain, bumalik na kami sa bangka para pumunta doon sa last destination namin. Actually, nadaanan na to kanina, yung Tangke Lagoon, pero syempre, mas inuna namin na kumain. Grabe, sobrang ganda rin dito, as in maa-amaze ka talaga sa ganda ng mga rock formation. Dahan-dahan nga lang sa pagbaba kasi mabato at baka madulas kayo, pero kung kinaya ni Gray Gray, sure ako na kayang-kaya nyo din yan. May cliff diving area din pala dito kung malakas ang loob nyo. Mga 30 minutes kami nagstay dito tapos bumalik na kami sa bangka. At mga mams, kung maalon yung papunta namin, naku mas grabe yung pabalik. Hindi lang to basta para kang dinuduyan talagang tumatagilid at gumigewang na yung bangka. Pangiti-ngiti lang kami dyan pero kinakabahan na kami niyan, Diyos ko. Kinakausap na nga ni Daddy yung guide namin pero inassure naman kami na safe pa naman kami. Anyway, overall, na-enjoy naman namin yung buong Gigantes Islands tour namin at masasabi ko na sulit naman yung experience namin for the price. Binook namin to sa Klook for 1,099 pesos each at makaka-discount pa kayo kapag ginamit nyo yung code na WIDATZN5 off. Medyo fast-paced nga lang yung tour para sa amin na nasanay na sa slow travel. Kasi per island, mga 30 minutes lang yung allotted time pero I think enough naman yun para makapag-picture kayo at ma-enjoy yung bawat isla. Siguro kung hindi kami na-delay at mas maaga kami nakapagsimula ng tour, baka mas matagal yung ibigay na time bawat isla. Kung hindi pa kayo nakakapunta dito, I suggest na isalin nyo to sa travel goals nyo. Meron din palang mga CR at shower rooms dito kaya pwede kayo makapagbanlaw at makapagpalit bago kayo umuwi. And isingin ko lang din, gusto ko lang mag-thank you doon kay kuya na nagbabantay sa CR kasi binili niya si Gray Gray ng itlog pugo kasi nakita niya na gusto ni Gray Gray nito. Ayaw na niya pabayaran pero nahiya ako kasi mas mahal pa yung nilibre niya sa amin kaysa sa binayad namin dun sa CR. Inaccept niya naman yung bayad namin pero 20 lang 25 pesos yung pugo. Thank you po kuya, ang babait talaga ng mga taga Iloilo. Salamat din pala sa mga tricycle driver na tinulungan kami kasi muntik na kami maiwan ng van transfer namin, buti na abutan namin. Sobrang nakakapagod ang isang buong araw na to pero sobrang sulit ng experience.